Mula sa sandaling ito, mayroon kang pagpipilian sa pagitan ng dalawang landas. Isa ng pagiging pangkaraniwan at pagdurusa at ang isa naman ng walang limitasyong paglawak at kadakilaan. Alin ang pipiliin mo? Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko ang 3 nakakagulat na pamamaraan mula kay Neville Goddard na maaaring ganap na magbago ng iyong realidad. Matututuhan mo kung paano muling isulat ang iyong nakaraan, mamuhay sa iyong ninanais na hinaharap, at sa wakas, makalaya mula sa simulasyon na pumigil sa iyo. Ngunit bago tayo magsimula, tanungin ang iyong sarili, handa ka na ba talaga para sa isang radikal na pagbabago? Kung handa ka nang tumigil sa pagiging biktima ng iyong mga pangyayari at simula ng paglikha ng buhay na lagi mong pinapangarap, patuloy na magmasid. Ngayong handa ka na para sa pagbabago. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang iyong gabay sa paglalakbay na ito. Naisip mo na ba kung bakit walang kahirap-hirap na natutupad ng ilang tao ang kanilang mga pangarap habang ang iba ay nahihirapan? Ang sikreto ay nasa pag-unawa sa tunay na katangian ng realidad. Si Neville Goddard, isang espiritual na guro na nauna sa kanyang panahon, ay natuklasan kung paano sumilip sa likod ng kurtina ng ating kunwaring mundo. Ang kanyang mga turo ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng iyong walang limitasyong potensyal. Si Neville Goddard ay isang mistiko at espiritual na guro na nabuhay noong ika-20 siglo. Itinuro niya na ang ating buong mundo ay isang projection ng ating kamalayan, katulad ng isang pelikulang pinapalabas sa isang screen. Isipin ang iyong isip bilang isang makapangyarihang projektor na patuloy na nagpapadala ng iyong mga iniisip, paniniwala at inaasahan sa screen ng iyong buhay. Ganito ipinaliwanag ng Diyos ang kalikasan ng ating realidad, isang simulasyon na nilikha ng ating sariling kamalayan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang maikling kwento na nagbibigay liwanag sa malalim na kapangyarihan ng mga turo ni Goddard. Si Sarah, isang nahihirapang artista, ay sinubukang ibenta ang kanyang mga pinta sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nagtagumpay. Matapos matuklasan ang mga gawa ni Goddard, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga pamamaraan. Sinimulan niyang isipin ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na artista. Nararamdaman ang kagalakan at kasiyahan ng pagbebenta ng kanyang sining. Nabuhay siya sa ganitong katang-isip na estado. Naniniwalang ito ay totoo. Sa loob ng ilang buwan, nagkaroon siya ng kanyang unang solo exhibition at bawat isang pinta ay naubos. Epektibong sinira ni Sarah ang matrix ng kanyang realidad sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang kamalayan. Ngunit sa kaibuturan ng mga turo ng Diyos ay ang ideya na ang kamalayan ang tanging realidad. Lahat ng iyong nararanasan sa iyong pisikal na mundo ay refleksyon ng iyong panloob na estado. Parang pagtingin sa salamin, ang imaheng nakikita mo ay palaging perpektong refleksyon mo. Sa parehong paraan, ang iyong panlabas na mundo ay perpektong sumasalamin sa iyong panloob na mga paniniwala at pagpapalagay. Isipin ito sa ganitong paraan, ang iyong kamalayan ay parang source code ng isang programa sa computer at ang iyong pisikal na realidad ay ang programang tumatakbo sa screen. Sa pamamagitan ng pagbabago ng source code ng iyong mga iniisip at paniniwala, mababago mo ang lumalabas sa screen, ang iyong mga karanasan sa buhay. Ganito ipinaliwanag ng Diyos na maaari nating i-hack ang simulasyon ng ating realidad. Ngayon, maaaring iniisip mo kung ang kamalayan ay lumilikha ng realidad, bakit hindi perpekto ang buhay ko? Bueno, doon pumapasok ang mahika ng mga turo ni Goddard. Karamihan sa atin ay lumilikha ng ating realidad nang hindi namamalayan. Batay sa mga lumang programming at mga paniniwalang naglilimita, ngunit kapag naunawaan mo na kung paano gumagana ang sistema, maaari mong simulan ang sinasadyang paglikha ng realidad na iyong ninanais. Isipin na nanonood ka ng pelikula sa isang sinehan. Lubos kang nalubog sa pelikula, kaya nakalimutan mong nakaupo ka sa isang sinehan.
Ganoon nararanasan ng karamihan ng buhay, nahuhuli sila sa drama, nakakalimutang sila ang nagpo-project nito. Ang mga turo ni Godard ay parang isang taong tumatapik sa iyong balikat at nagpapaalala sa iyo na nasa isang teatro ka. At higit sa lahat, ikaw ang projectionist sa pamamagitan ng pag-unawa at paglalapat ng mga prinsipyo ni Godard. Masisimulan mong makita ang code sa likod ng iyong realidad. Masisimulan mong mapansin kung paano direktang nauugnay ang iyong mga iniisip at nararamdaman sa iyong mga karanasan. Makikita mo kung paano hinuhubog ng iyong mga palagay tungkol sa iyong sarili at sa mundo ang lahat ng bagay sa paligid mo. Parang pagsusuot ng isang pares ng espesyal na salamin na nagbibigay daan sa iyong makita ang nakatagong istruktura ng iyong kunwaring realidad. Ngunit narito ang kapanapanabik na bahagi. Kapag nakita mo na ang code, mababago mo na ito. Hindi ka na nasa awa ng isang tila random at magulong mundo. Sa halip, ikaw ang nagiging malay na tagalikha ng iyong karanasan. Maaari mong muling isulat ang programa ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagpili ng mga bagong kaisipan, paniniwala, at palagay na naaayon sa realidad na gusto mong likhain habang nakatayo ka sa pintuan ng muling pagsusulat ng iyong realidad, isang malalim na tanong ang lumalabas. Paano kung ang mismong mga kaisipang sa tingin mo ay iyo ay bahagi pala ng simulasyon? Isipin ang isang mundo kung saan ang iyong mga pinahahalagahang paniniwala ay mga hibla lamang ng kodigo na maingat na ginawa upang manatili kang nakakulong sa isang limitadong pag-iral. Hindi lamang ito isang eksperimento sa pag-iisip. Ito ang realidad na ating ginagalawan. Ayon sa mga turo ni Neville Goddard, isipin mo, ilang beses mo na bang narinig ang mga pariralang tulad ng ang pera ay hindi tumutubo sa mga puno? O ang mabubuting bagay ay hindi nagtatagal? Hindi lamang ito mga hindi nakakapinsalang kasabihan. Bahagi ang mga ito ng isang masalimuot na lambat ng pagkondisyon ng lipunan na kumikilos na parang mga patakaran ng ating simulasyon na naglilimita sa ating potensyal sa mga paraang hindi natin nakikita. Para tayong lahat ay mga karakter sa isang video game, ngunit nakalimutan nating naglalaro tayo. Ang laro ay may mga patakaran. Mga bagay na pinaniniwalaan nating ganap na katotohanan tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Ngunit paano kung ang mga patakarang iyon ay bahagi lamang ng programming na idinisenyo upang panatilihin tayong naglalaro sa loob ng ilang mga hangganan? Tingnan natin ng mas malapitan kung paano ito gumagana. Isipin na ikaw ay isang batang mahilig gumuhit. Ikaw ipakita ang iyong sining sa isang nasa hustong gulang na nagsasabing hindi ka maaaring kumita bilang isang artista boom. Iyan ay isang linya ng code na itinanim sa iyong isip bago mo pa man ito malaman. Naniniwala ka rito, isinasabuhay ito at ang iyong mga pangarap sa sining ay nagsisimulang maglaho o baka lumaki kang naririnig. Hindi natin kayang bayaran iyon sa paglipas ng panahon. Ang simpleng pariralang ito ay nagiging isang malalim na nakatanim na paniniwala tungkol sa pera at kakapusan. Para itong isang virus sa iyong mental software na patuloy na tumatakbo sa likuran, nakakaimpluwensya sa bawat desisyon sa pananalapi na iyong ginagawa. Ang mga paniniwalang ito ay lumilikha ng tinatawag ni Goddard na mindset ng kakapusan at mentalidad ng biktima. Para silang mga hindi nakikitang kadena na nagpapanatili sa atin sa isang realidad na mas maliit kaysa sa tunay nating kayang maranasan. Nagsisimula tayong makita ang mundo bilang isang lugar ng limitadong mga mapagkukunan at mga pagkakataon kung saan tayo ay nasa awa ng mga panlabas na pangyayari. Ngunit dito ito nagiging talagang kamangha-mangha. Ayon kay Goddard, ang matrix na ito ng mga paniniwalang naglilimita ay hindi lamang sa ating mga ulo. Ito ay lumilikha ng ating aktwal na pisikal na realidad. Tandaan, ang kamalayan ang tanging realidad.
Kaya kapag naniniwala tayo sa kakapusan at limitasyon, iyon mismo ang ating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Parang naglalakad tayong lahat na may mga espesyal na salamin na sumasala sa ating pananaw sa mundo. Ang mga salamin na ito ay nakaprograma kasama ang lahat ng ating mga paniniwalang naglilimita at pagkondisyon ng lipunan. Lahat ng ating nakikita ay sinasala sa pamamagitan ng mga lente na ito na nagpapatibay sa ating limitadong pananaw sa realidad, ngunit huwag mawalan ng loob. Ito ay talagang napakagandang balita. Bakit? Dahil kung ang ating realidad ay nilikha ng ating kamalayan at ang ating kamalayan ay na-program na may mga paniniwalang naglilimita, ang kailangan lang nating gawin ay i-reprogram ang ating kamalayan. Dito pumapasok ang mga pamamaraan ni Goddard. Parang mga cheat code ang mga ito para sa simulasyon ng realidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraang ito, maaari nating simulan ang pagtukoy at pagbabago ng mga paniniwalang naglilimita na nagpapatakbo sa ating buhay ng automatiko. Isipin na kaya nating alisin ang mga paniniwalang naglilimita at makita ang mundo kung ano talaga ito. Puno ng walang katapusang posibilidad at kasaganaan. Isipin na kaya nating muling isulat ang code ng iyong realidad na lumilikha ng isang buhay na naaayon sa iyong pinakamalalim na mga hangarin at pinakamataas na potensyal. Ito ang kapangyarihan ng mga turo ni Goddard. Nag-aalok ang mga ito sa atin ng isang paraan upang makalaya mula sa bilangguan ng pagkondisyon ng lipunan at humakbang sa ating tunay na kapangyarihan bilang mga may malay na tagalikha ng ating realidad. Ngayong naiintindihan na natin ang bilangguan na kinalalagyan natin. Oras na para planuhin ang ating pagtakas. Ngunit narito ang kakaibang pangyayari. Ang pagtakas na ito mula sa bilangguan ay hindi nangangailangan ng masalimuot na plano o magarbong kagamitan. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang sandata sa iyong arsenal ay maaaring ang katahimikan lamang. Maaari bang ang pagiging dalubhasa sa sining ng katahimikan ng isip ang sikreto sa pagbabaluktot sa mismong realidad? Isipin mo ito. Nakaupo ka sa isang tahimik na silid, nakapikit ang mga mata, nakatuon sa iyong paghinga. Bigla kang makakaramdam ng pagbabago, ang ingay ng mundo ay naglalaho, at maiiwan kang may malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ito mga kaibigan ko, ang daan patungo sa pagbubukas ng iyong tunay na potensyal. Ang meditasyon ay hindi lamang tungkol sa pagre-relax. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pag-hack ng simulation na tinatawag nating realidad. Kapag pinatahimik natin ang ating mga isipan, lumilikha tayo ng espasyo para lumitaw ang ating tunay na sarili. Parang pag-alis ng kalat mula sa isang makalat na silid na nagpapahintulot sa atin na makita ang kagandahan na laging naroon. Ngunit paano ito gumagana? Isipin ang iyong isip bilang isang lawa. Kapag puno ito ng mga alon at alon, mahirap makita kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw. Ngunit kapag ang tubig ay tahimik, makikita mo hanggang sa ilalim. Iyan ang ginagawa ng meditasyon para sa iyong kamalayan. Pinapakalma nito ang tubig ng iyong isipan na nagpapahintulot sa iyo na makita ang kaibuturan ng iyong tunay na sarili. Subukan natin ang isang simpleng meditasyon ngayon din. Maghanap ng komportabling posisyon at ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim gamit ang iyong ilong, damhin ang paglaki ng iyong tiyan. Pigilan ito sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang huminga, palabas gamit ang iyong bibig. Habang humihinga ka, isipin ang isang mainit at ginintuang liwanag na pumupuno sa iyong katawan sa bawat paghinga at anumang tensyon o stress na umaalis sa bawat pagbuga. Ipagpatuloy ito ng ilang minuto. Obserbahan lamang ang iyong hininga nang hindi sinusubukang baguhin ito. Ngayon ay maaaring iniisip mo, maganda ang tunog nito, ngunit ang aking isip ay palaging mabilis. Paano ko ito mapapatahimik? Huwag mag-alala,
Ito ay ganap na normal. Ang isip ay parang aso. Kailangan nito ng pagsasanay upang umupo ng tahimik kapag lumitaw ang mga kaisipan. Kilalanin lamang ang mga ito at bitawan ang mga ito, tulad ng mga ulap na dumadaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng pagsasanay, mas madali mong mapapanatili ang panloob na katahimikan. Ang regular na pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyo na magamit ang iyong tunay na kapangyarihan. Ito ay tulad ng paglilinis ng lente kung saan mo tinitingnan ang mundo. Habang patuloy kang nagsasanay, mapapansin mo na ang ingay ng simulasyon, ang patuloy na daldal ng pagkondisyon ng lipunan ay nagsisimulang maglaho sa lugar nito. Makakahanap ka ng isang malalim na balon ng pagkamalikhain, intuisyon at kapangyarihan ng pagpapakita. Ngunit dito ito nagiging talagang kapanapanabik. Habang nililinang mo ang panloob na katahimikan na ito, binabago mo talaga ang kodigo ng iyong realidad. Tandaan, ang kamalayan ay lumilikha ng realidad. Kaya sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong estado ng kamalayan, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, literal mong nireprograma ang simulasyon. Isipin ito sa ganitong paraan. Kapag nahuhuli ka sa ingay ng pang-araw-araw na buhay, para kang isang karakter sa isang video game na tumutugon sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ngunit kapag nagmumuni-muni ka, umatras ka at naging manlalaro. Ang kumokontrol sa laro. Hindi ka na nasa awan ng iyong kapaligiran. Ikaw ang lumikha nito. Habang patuloy kang nagsasanay, maaari mong mapansin ang mga synchronicity sa iyong buhay. Ang maliliit na pagkakataong tila masyadong perpekto para maging random. Ito ay mga palatandaan na ikaw ay umaayon sa daloy ng universo na tinatamasa ang pinagbabatayan na kodigo ng realidad. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa pagtakas sa realidad. Ito ay tungkol sa ganap na pakikipag-ugnayan dito mula sa isang lugar ng kamalayan at kapangyarihan. Ang pagmumuni-muni ay tumutulong sa iyo na maging mas naroroon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mas may kamalayan sa kagandahan at potensyal sa bawat sandali. Kaya handa ka na bang gawin ang unang hakbang sa pag-hack ng simulation? Magsimula sa 5 minuto lamang ng meditasyon bawat araw habang binubuo mo ang iyong pagsasanay. Matutuklasan mo na ang simpleng pag-upo ng tahimik ang siyang pinaka-revolusyonaryong bagay na magagawa mo. Hindi mo lang binabago ang iyong isip, binabago mo ang iyong buong realidad. Maaaring alam mo na ang pagmumuni-muni ay maaaring magbago ng iyong kasalukuyan. Ngunit paano naman ang lahat ng bagahe mula sa iyong nakaraan? Ang mga nakakahiyang sandali, mga napalampas na pagkakataon, at masasakit na karanasan na patuloy ka pa ring gumugulo sa iyo. Maghanda ka na dahil malapit na tayong sumisid sa isang pamamaraan na literal na maaaring muling isulat ang iyong personal na kasaysayan. Isipin ito, nanonood ka ng iyong paboritong palabas sa TV at mayroong isang eksena na hindi mo talaga matiis. Ano ang gagawin mo? Kukunin mo ang remote at pindutin ang rewind ng tama. Ngayon isipin mo kung magagawa mo iyon sa iyong sariling buhay. Iyon mismo ang tungkol sa pamamaraan ng pagre-rebisa ni Neville Goddard. Parang may cosmic remote control para sa iyong mga alaala. Kaya paano gumagana ang pamamaraang ito na nakakapagpabago ng isip? Sa totoo lang, medyo simple lang ito. Kukunin mo ang isang alaala na gumugulo sa iyo, ipikit ang iyong mga mata at muling isipin ito sa paraang nais mong mangyari. Parang pagiging direktor ng sarili mong pelikula sa buhay, kung saan maaari kang sumigaw, gupitin at muling kunan ng anumang eksena na gusto mo. Subukan natin ito. Isipin ang isang pagkakataon na talagang hindi ka natuloy sa isang job interview. Kinakabahan ka, natisod ka sa iyong mga salita at umalis kang parang isang ganap na bigo. Ngayon, dito nangyayari ang mahika. Ipikit ang iyong mga mata at ulitin ang eksenang iyon sa iyong isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, isipin ang iyong sarili na naglalakad ng may kumpiyansa.
Sinasagot ng perpekto ang bawat tanong at umaalis na may alok na trabaho. Damhin ang pananabik, ang pagmamalaki, ang ginhawa. Talagang hayaang lumubog ang mga positibong emosyong iyon. Medyo malayong mangyari, tama ba? Ngunit narito ang sikreto ayon kay Goddard, kapag ginawa mo ito, hindi ka lang nagpapanggap. Sa katunayan, nirerebisa mo ang iyong utak at binabago ang enerhiya sa paligid ng pangyayaring iyon, parang binabago mo ang maling code sa iyong personal na simulation. Ngayon, maaaring iniisip mo, ngunit hindi iyon ang talagang nangyari at tama ka. Ngunit tandaan ang natutunan natin kanina. Ang iyong kamalayan ay lumilikha ng iyong realidad. Kaya sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kamalayan tungkol sa mga nakaraang kaganapan, literal mong binabago ang iyong realidad. Ngunit bakit mo pa aabalahin ang nakaraan? Hindi ba't mas mainam na magtuon sa hinaharap? Bueno, narito ang bagay. Ang mga nakaraang karanasang iyon ay parang lumang software na tumatakbo sa likuran ng iyong isipan, na nakaka-impluwensya sa iyong mga iniisip, damdamin at kilos sa mga paraang maaaring hindi mo namamalayan. Sa pamamagitan ng pagre-rebisa sa mga ito, pinapalaya mo ang espasyo at enerhiya sa pag-iisip para sa mga bago at mas nakapagbibigay lakas na programa. Naniniwala ang Diyos na ang pag-iisip muli sa mga nakaraang pagkakamali ay parang muling pag-impeksyon sa iyong sarili. Parang pagpulot ng lumang sugat sa halip na hayaan itong gumaling. Ang pagre-rebisa ay ang espiritual na antibiotic. Nakakatulong iyon sa mga sugat na iyon na mas mabilis at mas malinis na gumaling. Ngunit ang pagre-rebisa ay hindi lamang tungkol sa pagbura ng masasamang alaala. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga ito bilang panggatong para sa iyong kinabukasan. Ang nakakahiyang sandaling iyon ay nagiging isang aral sa katatagan. Ang napalampas na pagkakataong iyon ay nagiging isang tuntungan patungo sa isang bagay na mas mabuti pa. Hindi mo lang binabago ang iyong nakaraan, hinuhubog mo ang iyong buong salaysay. Ngunit ang pinakamaganda pa rito, maaari mong gamitin ang pagre-rebisa para sa malalaking pangyayari sa buhay o maliliit na pang-araw-araw na pagkainis. Nag-away kayo ng iyong kapareha, binago ito sa isang mapagmahal na pag-uusap, natapon ang kape sa iyong damit. Binago ito para masalo mo ang tasa sa tamang oras. Habang mas nagsasanay ka, mas nagiging natural ito. Ngayon alam ko na ang iniisip mo. Maganda ang dating nito pero epektibo ba talaga ito? Aba? Hindi mabilang na tao ang nagulat ng mga kamanghamanghang resulta mula sa regular na pagsasanay ng pagre-rebisa. Natuklasan nila na hindi lamang sila nakakaramdam ng mas maayos tungkol sa kanilang nakaraan, kundi pati na rin ang kanilang kasalukuyang mga kalagayan ay nagsisimulang magbago. Parang nabuksan na nila ang isang cheat code para sa buhay. Ang pagre-rebisa sa iyong nakaraan ay simula pa lamang. Ngayon, isipin ang iyong sarili na nabubuhay na ang iyong ideal na buhay. Damhin ito, langhapin ito, tikman ito. Hindi ito isang pangarap lamang. Ito ay isang espiritual na kasanayan na maaaring magbagong anyo ng iyong buong pag-iral. Handa ka na bang tuklasin kung paano? Maligayang pagdating sa malalim na konsepto ng pamumuhay sa huli. Isang transformative technique na pinaniniwalaan ni Neville Goddard na maaaring magbago sa mismong tela ng ating realidad. Isipin sandali na ang hinaharap na lagi mong pinapangarap ay hindi lamang isang malayong posibilidad, ngunit isang kasalukuyang realidad na maaari mong tahakin ngayon. Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Sa kaibuturan nito, ang pamumuhay sa huli ay tungkol sa ganap na pagsasakatuparan ng pakiramdam ng iyong pagnanais na natupad. Hindi lamang ito paggunita sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagdanas nito ng malinaw sa iyong imahinasyon na tinatanggap ito ng iyong subconscious mind bilang katotohanan. Dito nangyayari ang mahika. Isipin ito ng ganito. Ang iyong kamalayan ay parang isang hardin.
at ang iyong mga iniisip at damdamin ang mga buto kapag nabubuhay ka. Sa huli, itinatanim mo ang mga buto ng iyong ninanais na realidad at inaalagaan ang mga ito gamit ang tubig ng iyong paniniwala at ang sikat ng araw ng iyong nakatuong atensyon. Ngunit paano natin talaga ito gagawin? Nagsisimula ito sa isang simple ngunit makapangyarihang pagsasanay. Pumili ng isang tahimik na sandali sa iyong araw, ipikit ang iyong mga mata at humakbang sa tagpuan ng katuparan ng iyong pagnanais. Kung nais mo ng isang matagumpay na karera, damhin ang kasiyahan ng pagkamit ng iyong mga layunin. Kung ito ay isang mapagmahal na relasyon, hahanapin mo ang karanasan ng init at kagalakan ng pagiging kasama ang iyong ideal na kapareha. Habang inilulubog mo ang iyong sarili sa haka-haka na eksenang ito, gamitin ang lahat ng iyong mga pandama. Ano ang nakikita mo? Anong mga tunog ang nakapaligid sa iyo? Anong mga emosyon ang iyong nararamdaman? Kung mas malinaw at totoo ang iyong mararanasan, mas malakas ang epekto nito sa iyong subconscious mind. Ang mga affirmation ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa prosesong ito. Gumawa ng mga pahayag na sumasalamin sa iyong hangarin na parang nakamit na ito. Sa halip na sabihing, gusto kong maging matagumpay, patunayan na ako ay matagumpay. Damhin ang katotohanan ng mga salitang ito habang binibigkas mo ang mga ito. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagkumbinsi sa iyong sarili, kundi tungkol sa pag-ayon ng iyong kamalayan sa katotohanang nais mong maranasan. Ngayon ay maaaring iniisip mo, maganda ang tunog nito. Ngunit paano ang pagdududa? Paano kung hindi ko mapanatili ang paniniwalang ito? Ang pagdududa ay isang natural na bahagi ng proseso kapag ito ay lumitaw. Kilalanin ito, ngunit huwag itong bigyan ng kapangyarihan. Sa halip, dahan-dahang ibalik ang iyong focus sa pakiramdam na natupad ang iyong hangarin. Parang pagsasanay sa isang tuta ng may pasensya at pagtitiyaga. Matututunan ng iyong isip na manatili sa positibong estadong ito. Ang kawalan ng pasensya ay isa pang karaniwang patibong. Sa ating mabilis na mundo, madalas nating inaasahan ang agarang resulta. Ngunit tandaan, nakikipagtulungan ka sa walang katapusang katalinuhan ng sansinukob. Magtiwala sa banal na tiyempo. Ang iyong trabaho ay itanim ang binhi at alagaan ito gamit ang iyong paniniwala. Ang sansinukob ang bahala sa kung paano at kailan habang nagsasanay ka sa pamumuhay. Sa huli, mahalagang isinusulat mo muli ang kodigo ng iyong realidad. Parang pag-tune ng radyo upang makuha ang isang partikular na istasyon. Kapag nakahanay ka, natural kang nakakaakit ng mga karanasan na tumutugma sa iyong bagong vibrasyon. Ang pagsasanay na ito ay higit pa sa simpleng positibong pag-iisip. Ito ay isang malalim na espiritual na pamamaraan na kumikilala sa malikhaing kapangyarihan ng iyong kamalayan sa pamamagitan ng pamumuhay sa huli. Kinikilala mo na hindi ka hiwalay sa iyong mga hangarin. Ikaw ay kaisa ng mga ito. Isipin sandali na ang iyong buhay ay hindi lamang isang serye ng mga pangyayaring nangyayari sa iyo, kundi isang walang hanggang drama. Pareho kang sumusulat at nagbibida. Paano kung magising ka sa loob ng kosmikong dulang ito at malay na pamunuan ang paglalahad nito? Hindi lamang ito isang eksperimento sa pag-iisip. Ito ang malalim na katotohanan na natuklasan at ibinahagi ni Neville Goddard sa mundo. Itinuro ng Diyos na ang ating buong pag-iral ay parang isang ingranding palabas sa teatro, kung saan bawat isa sa atin ay gumaganap ng maraming papel. Tayo ang mga aktor sa entablado na nabubuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit tayo rin ang mga manonood na nagmamasid at nakararanas ng drama. At higit sa lahat, tayo ang manunulat ng dula na bumubuo ng kwento gamit ang ating kamalayan. Isipin mo ito, kapag nananaginip ka sa gabi, lumilikha ka ng buong mundo.
Pinupuno ang mga ito ng mga karakter at nakakaranas ng mga pakikipagsapalaran. Ikaw ang mapangarapin, ngunit ikaw rin ang bawat karakter sa panaginip. Iminumungkahi ni Godard na ang ating buhay na gising ay hindi naiiba. Ito ay isang panaginip lamang na hindi pa natin lubos na nagising. Ang konseptong ito ng buhay bilang isang walang hanggang drama ay hindi lamang pilosopikal at nagmumuni-muni. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago. Kapag napagtanto mo na hindi ka lamang isang pasibong kalahok sa buhay, kundi ang lumikha ng iyong realidad, lahat ay nagbabago. Bigla, ang mga hamon ay nagiging mga pagkakataon para sa paglago. Ang mga balakid ay nagiging mga plot twist. Maaari mong isulat muli at ang iyong mga hangarin ay magiging hindi maiiwasang mga resulta ng kwentong iyong isinasalaysay. Ngunit paano tayo magigising sa loob ng panaginip na ito? Binanggit ni Godard ang isang prosesong tinawag niyang espiritual na pagpapako sa krus at muling pagkabuhay. Huwag hayaang takutin ka ng mga terminong ito. Ang mga ito ay mga metapora lamang para sa paglalakbay ng paggising mula sa simulasyon ng ordinaryong buhay. Ang pagpapako sa krus ay kumakatawan sa pagpapakawala sa ating lumang limitadong sarili. Ang bersyon natin na naniniwala na tayo ay hiwalay sa ating mga hangarin, walang kapangyarihan laban sa mga pangyayari. Ito ay tungkol sa pagsuko ng ego na kumakapit sa mga sakit ng nakaraan at mga takot sa hinaharap. Ito ay maaaring maging hindi komportable, kahit na masakit. Ngunit ito ay isang kinakailangang hakbang sa ating espiritual na ebolusyon. Ngunit ang muling pagkabuhay ay ang maluwalhating muling pagsilang. Kasunod nito, ito ang sandali kung kailan natin ganap na isinasabuhay ang ating tunay na kalikasan bilang ang nangangarap ng ating realidad. Lumalagpas tayo sa mga limitasyon ng ating lumang sarili at humahakbang sa ating kapangyarihan bilang mga may malay na tagalikha. Ang prosesong ito ay katulad ng pagiging malinaw sa isang panaginip. Sa una, nahuhuli ka sa drama ng panaginip. Naniniwalang nangyayari sa iyo ang lahat. Ngunit pagkatapos ay may isang sandali ng realisasyon. Sandali, ito ay isang panaginip. Bigla mong napagtanto na ikaw ang nananaginip at maaari mong hubugin ang panaginip ayon sa gusto mo. Katulad ng paggising natin sa ating tunay, natural at gising na buhay, nagkakaroon tayo ng kakayahang may malay na likhain ang ating realidad. Hindi na tayo nasa ilalim ng awa ng mga panlabas na pangyayari dahil nauunawaan natin na ang mga pangyayaring iyon ay mga pagpapakita lamang ng ating sariling kamalayan. Ngunit ang pagbubunyag na ito, na tayo ang nangangarap ng ating realidad, ang siyang sukdulang panloloko para sa buhay. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihang baguhin ng iyong buhay ay hindi nakasalalay sa anumang panlabas na puwersa o pangyayari. Ito ay nasa loob mo. Noon pa man, magiging ganito pa rin. Isipin kung paano nito binabago ang lahat, ang promosyon na iyong inaasam. Hindi ito tungkol sa paghihintay na makilala ng ibang tao ang iyong halaga. Ito ay tungkol sa pagsasakatuparan ng kamalayan ng isang taong mayroon ng posisyong iyon. Ang mapagmahal na relasyong iyong ninanais. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Ito ay tungkol sa pagiging tamang tao. Ang taong natural na umaakit at nagpapanatili ng pagmamahal na iyon. Ngunit dito ito nagiging talagang kapanapanabik. Ang paggising na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng mga material na pagnanasa. Ito ay tungkol sa pagsasakatuparan ng iyong tunay na espiritual na kalikasan. Habang niyayakap mo ang iyong tungkulin bilang nangangarap ng iyong realidad, tinatamasa mo ang isang bukal ng pagkamalikhain, pagmamahal at karunungan na nasa loob mo na noon pa man. Isipin mong nabubuhay ka araw-araw na may kamalayan na ikaw ang gumagawa ng sarili mong kwento.
Paano mo isusulat ang susunod na kabanata? Anong mga dakilang pakikipagsapalaran ang iyong lilikhain para sa iyong sarili? Anong magagandang karanasan ang iyong ipakikita para sa iba? Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtakas sa realidad. Ito ay tungkol sa ganap na pakikipag-ugnayan dito mula sa isang lugar ng malay na paglikha. Ito ay tungkol sa pagkilala sa banal na paglalaro na nagaganap sa ating paligid at paghakbang sa ating tungkulin bilang mga kapwa tagalikha ng sansinukob. Kaya na-unlock mo na ang mga cheat codes sa sansinukob. Ano na ngayon? Panahon na para i-level up ang iyong kamalayan at simulan ang paglalaro ng buhay sa God mode. Ngunit mag-ingat, kasama ng dakilang kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Habang tinatahak mo ang iyong tungkulin bilang malay na tagalikha ng iyong realidad, maaari kang makaramdam ng magkahalong pananabik at pagkalito. Huwag mag-alala, natural lang ito. Nagsisimula ka sa isang espiritual na paglalakbay na magbabago sa bawat aspeto ng iyong buhay. Magsimula tayo sa isang simple ngunit makapangyarihang pagsasanay sa pagtatala ng isang journal ng manifestasyon. Ang sagradong dokumentong ito ang iyong direktang linya patungo sa sansinukob, isang lugar kung saan maaari mong itala ang iyong mga hangarin at subaybayan ang kanilang pagpapakita sa bawat araw. Maglaan ng ilang sandali upang isulat ang gusto mong likhain sa iyong buhay. Maging tiyak, maging matapang, at higit sa lahat, magsulat na parang nangyari na ang mga bagay na ito. Damhin ang kagalakan, ang pasasalamat, ang pakiramdam ng tagumpay habang isinusulat mo ang bawat salita. Ngunit tandaan, ang pagpapakita ay hindi lamang tungkol sa pagsulat ng iyong mga kahilingan at paghihintay sa mahiwagang paglitaw ng mga ito. Ito ay tungkol sa pag-ayon ng iyong buong pagkatao sa iyong mga hangarin. Dito pumapasok ang pang-araw-araw na pagsasanay sa pagre-repaso tuwing gabi bago ka matulog. Maglaan ng ilang minuto upang repasuhin ang iyong araw, ngunit narito ang twist. Babaguhin mo ang anumang mga pangyayaring hindi nangyari ayon sa gusto mo. Isipin na nagkaroon ka ng hindi pagkakasundo sa isang katrabaho. Ipikit ang iyong mga mata at ulitin ang eksena sa iyong isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, isipin ang iyong sarili na hinahawakan ang sitwasyon ng may biyaya at karunungan. Damhin ang pagkakasundo na bunga ng positibong pakikipag-ugnayang ito. Sa paggawa nito, hindi mo lamang binabago ang iyong memorya ng pangyayari, aktwal mong binabago ang enerhiya sa paligid nito na lumilikha ng mga alon ng positibo. Iyan ay umaabot hanggang sa iyong kinabukasan. Ngayon alam ko na ang iniisip mo, maganda ang dating nito, ngunit paano ko mapapanatili ang bagong pananaw na ito kapag naging mahirap ang buhay? Ito ay isang wastong tanong. Ang totoo, haharap ka sa mga hamon. Maaaring pumasok ang pagdududa. Maaaring subukang muling igiit ng mga lumang gawi ang kanilang mga sarili. Ngunit tandaan, ang mga ito ay mga labi lamang ng iyong lumang programming. Ang mga huling hingal ng simulasyon na sinusubukang hilahin ka pabalik. Kapag lumitaw ang pagdududa, ituring ito bilang isang pagkakataon upang ibaluktot ang iyong mga kalamnan sa manifestasyon. Kilalanin ang pagdududa. Pasalamatan ito sa pagsisikap na protektahan ka. Pagkatapos ay malumanay ngunit matatag na ipaalala sa iyong sarili ang iyong tunay na kalikasan bilang tagalikha ng iyong realidad. Maaari ka ring lumikha ng isang personal na mantra na gagamitin sa mga sandaling ito. Isang bagay tulad ng, "Ako ang may akda ng aking kwento at pinipili ko ang kasaganaan ng kagalakan." At pagmamahal habang isinasama mo ang mga kasanayang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, magsimula sa maliit. Ang Roma ay hindi itinayo sa isang araw at gayon din ang isang bagong realidad. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng maliliit na bagay, isang perpektong lugar para sa paradahan, isang papuri mula sa isang estranghero, isang sandali ng hindi inaasahang kagandahan.
Habang nakikita mo ang maliliit na manifestasyong ito na nabubunyag, lalago ang iyong kumpiyansa at natural kang magsisimulang mangarap ng mas malaki. Tandaan, hindi mo lamang binabago ang iyong mga kalagayan. Binabago mo ang iyong buong pagkatao. Ang paglalakbay na ito ng paggising ang pinakamalalim na gawain na iyong magagawa. Ito ang gawain ng pagiging kung sino ka talaga, ng paghakbang patungo sa iyong banal na kapangyarihan at layunin. Habang nagpapatuloy ka sa landas na ito, maaaring mapansin mo ang ilang radikal na pagbabago sa iyong buhay. Maaaring magbago ang mga relasyon habang ikaw ay nakahanay sa iyong mas mataas na sarili. Maaaring biglang lumitaw ang mga oportunidad na perpektong tumutugma sa iyong bagong pinalawak na kamalayan. Maaari mo ring matuklasan ang iyong sarili na naaakit sa mga bagong lugar, mga bagong karanasan. Ang mga bagong paraan ng pamumuhay sa mundo ay yumayakap sa mga pagbabagong ito. Ang mga ito ay mga palatandaan na matagumpay mong isinusulat muli ang kodigo ng iyong realidad. Hindi ka na isang pasibong karakter sa kwento ng ibang tao. Ikaw ang may akda, ang direktor, at ang bituin ng iyong sariling kosmikong drama. Ngunit narito ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay na ito. Habang nagising ka sa iyong tunay na kalikasan at nagsisimulang malay na likhain ang iyong realidad, hindi mo lamang binabago ang iyong sariling buhay. Nag-aambag ka sa paggising ng buong mundo. Sa tuwing pipiliin mo ang pag-ibig kaysa sa takot, kasaganaan kaysa sa kakulangan, kagalakan kaysa sa pagdurusa, nagpapadala ka ng mga alon ng mas mataas na kamalayan na nakakaapekto sa lahat ng tao sa paligid mo. Habang nararating natin ang dulo ng ating paglalakbay, nakatayo ka sa pintuan ng isang bagong realidad. Nakasilip ka sa likod ng kurtina ng simulasyon at natuklasan ang hindi kapanipaniwalang katotohanan. Ikaw ang mapangarapin, ang lumikha, ang banal na espiritu na nakakaranas ng buhay sa pisikal na anyo. Ang kaalamang ito ay kapwa isang regalo at isang responsibilidad. Pagnilayan ang iyong landas sa ngayon. Gumaganap ka pa rin ba ng isang papel na itinalaga ng simulasyon? O handa ka na bang humakbang sa iyong kapangyarihan bilang isang may malay na tagalikha? Ang pagpili ay sa iyo at nagsisimula ito ngayon. Sa bawat pag-iisip, bawat pakiramdam, bawat palagay, hinuhubog mo ang iyong realidad. Pumili ng matalino. Ang mundo sa paligid mo ay magsisimulang magbago. Habang nagbabago ka sa loob, ang iyong mga relasyon, karera, kalusugan, at maging ang iyong pang-araw-araw na karanasan ay magsisimulang magpakita ng iyong bagong estado ng kamalayan. Mapapansin mo iyon habang mas umaayon ka sa iyong tunay na sarili. Ang buhay ay dumadaloy ng may mas kadalian, biyaya at pagkakasabay. May mga hamon pa rin na lumilitaw, ngunit makikita mo ang mga ito hindi bilang mga hadlang, kundi bilang mga pagkakataon upang lumago at pinuhin ang iyong kahusayan bilang tagalikha ng iyong realidad. Ang bagong mundong ito ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng material na kayamanan o pagkamit ng mga personal na layunin. Ito ay tungkol sa pagsasakatuparan ng pinakamataas na bersyon ng iyong sarili. Ang isa na nabubuhay mula sa isang lugar ng pagmamahal, habag, at walang limitasyong posibilidad. Ito ay tungkol sa pagiging ganap na naroroon sa bawat sandali, na may kamalayan na ikaw ay parehong mapangarapin at pangarap. Ikaw ang sumusulat ng script at may kapangyarihan kang baguhin ito anumang oras. Ang pamumuhay bilang isang may malay na tagalikha ay nangangahulugan ng pag-ako ng buong responsibilidad para sa iyong buhay. Nangangahulugan ito ng pagkilala na ang bawat karanasan, bawat relasyon, bawat sitwasyon ay isang refleksyon ng iyong panloob na estado. Ang pagsasakatuparan na ito ay parehong nagpapalaya at nagbibigay kapangyarihan dahil nangangahulugan ito na mababago mo ang iyong realidad sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong sarili. Hindi ka na biktima ng mga pangyayari.
Ikaw ang may akda ng iyong kwento. Kaya paano mo ipagpapatuloy ang paglalakbay na ito? Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na pagsasanay at pagiging mapagmasid. Araw-araw ipaalala sa iyong sarili kung sino ka talaga, isang makapangyarihang tagalikha. Gamitin ang mga kagamitang iyong natutunan. Pagmumuni-muni upang patahimikin ang isip, pagre-repaso upang pagalingin ang nakaraan at pamumuhay sa huli upang maipakita ang iyong mga hangarin. Magtago ng isang journal ng iyong mga manifestasyon at mga rebisyon, hindi bilang isang gawain, kundi bilang isang masayang pagdiriwang ng iyong kapangyarihang hubugin ang iyong mundo. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming iba pa ang nagising sa katotohanan ito. Matutong harapin ang simulasyon ng realidad ng may biyaya at layunin. Maghanap ng isang komunidad ng mga individual na may parehong pag-iisip na maaaring sumuporta at magbigay inspirasyon sa iyo. Ibahagi ang iyong mga pananaw, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at mag-alay ng habag sa panahon ng mga hamon. Lahat tayo ay konektado at habang bawat isa sa atin ay nagising sa ating tunay na kalikasan, tinutulungan nating iangat ang kamalayan ng buong planeta. Isipin ang isang mundo kung saan parami ng paraming tao ang nagising sa kanilang kapangyarihan bilang mga may kamalayang tagalikha. Isang mundo kung saan ang pagmamahal, kasaganaan at kagalakan ang pamantayan, hindi ang exception. Ito ang bagong mundong sama-sama nating binubuo. Isang kaisipan, isang paniniwala, isang gawa ng paglikha sa bawat pagkakataon. Habang sumusulong ka, yakapin ang pakikipagsapalaran ng buhay. Alamin na magkakaroon ng mga tagumpay at kababaan, mga pagliko at pagliko. Ngunit sa lahat ng ito, hawak mo ang panulat na sumusulat ng kwento. Ikaw ang mapangarapin na nangangarap at nagigising sa loob ng panaginip. Kaya sumulat ng matapang, mangarap ng malaya, at mamuhay ng lubusan. Ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang. Inihakbang mo na ito sa kaharian ng walang limitasyong potensyal kung saan hindi mo na tinatanong kung ano ang nakalaan sa iyo ng buhay, kundi kung ano ang iyong lilikhain sa susunod. Ang simulasyon ay sa iyo upang galugarin, hubugin at malampasan. Iyan lang muna para sa araw na ito. Natapos na natin ang video na ito at huwag kalimutan na isa kang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikukomento, itype lamang ang 100. Bukod dito, kung bago ka pa lamang at hindi pa nakasubscribe sa channel, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang anumang kapaki-pakinabang at nakapagbibigay kaalamang mga video araw-araw. Salamat sa panonood.